Sino po naniniwala sa inyo na if I change, everything changes? Na magsisimula talaga ang pagbabago sa atin. Kung gusto natin na magbago yung sitwasyon ng life natin, most likely, kailangan talaga magbago muna tayo. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Amen. Kasi, bagong taon. Di ba? Alam niyo po ako talaga, strong believer talaga ako ng pagbabago. For better, of course. Di ba? If I change, everything changes. Kung gusto mo mabago yung relationship mo with your spouse, with other people, gusto mo umayos syempre yung mga bagay-bagay sa buhay mo, mukhang kailangan mong simulan ng pagbabago sa sarili mo. Diba? Mahirap kasi na lagi tayong naghihintay ng pagbabago ng iba, pero hindi tayo nag-strive harder na magbago para sa sarili natin. Kaya alam niyo po, itong message na ito ngayong umaga, ang title po ng message natin is, I don't need a new year, I need a new me. A new person. Ayan. Naniniwala ba kayo na pagka nabago ang pananaw, magbabago ang galaw? Kasi ganun yan eh. Kung ano yung perspektibo mo, kung ano yung mga pananaw mo, doon ka dinadirect yung life mo eh. Kaya kailangan magbago yung pananaw mo. Pag nagbago yung pananaw mo, pati yung actions mo, pati yung mga galaw mo, magbabago yan. Now, tanungin ko po kayo, ito curious lang ako. Kapag pumunta kayo sa mall, ano ang ine-expect ninyo? Shopping, eating, di ba? Punta ka ng mall eh. Okay, pag pupunta ka sa beach, swimming, syempre, di ba? At saka eating din. Ano pa? Pag pupunta kayo mga estudyante sa school, ano ina-expect nyo? Bubulakbol, hingi ng baon, hindi, mag-aaral. Amen. O sa mga empleyado, pag pupunta ka sa office, ano ina-expect mo? Tatrabaho. Now, seriously, pag pupunta kayo sa church, ano ina-expect nyo? Hello? Alam mo pa, every time pupunta ka ng church, dapat meron kang expectation kay Lord. It's not bad to expect from the Lord kasi siya naman talaga yung nangako. Amen ba? So, hindi po masama na mag-expect tayo kay Lord. Pero syempre, personally, ang expectation natin is meron talagang moving, meron talagang miracle na gagawin ng Lord, meron talagang transformation na gagawin ng Lord, di ba, sa atin. Kaya nga tayo pumupunta ng church eh. Pumunta tayo ng church, mag-worship, makikinig ng message, di ba? I-spend natin yung at least 1.5 hours of our precious time, di ba, para i-worship ang Panginoon. Kaya sabi mo ngayon ulit sa katabi mo, walang matutulog. Kasi di ba, parang itinuloy lang yung tulog sa church. Amen. Okay, joke lang po yon. Pero again, sabi ko nga po, syempre, pag pumunta tayo sa church, meron tayong expectation. At syempre, kasama na sa expectation mo na makakarinig ka ng word, makakarinig ka ng correction, makakarinig ka ng encouragement, di ba? Yan naman ay para sa atin. Hindi lamang naman po para sa inyo, kasi sabi ko ako, messenger lang naman ako ng Panginoon, at hindi ko rin naman sinasabi na perfect ko na, messenger lang po ako. So what I preach is the Word of God, na para sa ating lahat. So I believe may idea na kayo, bakit po kayo nasa church, pag-uusapan natin siyempre si Lord. Pag-uusapan natin ang Word ng Panginoon, yung plano ng Lord, yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Okay, so samahan niyo po ako. Please open your Bible. Anyway, naka-flash po yan dyan sa ating pong screen in book of 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Okay, sabi dito,
sino man ang na kay Kristo, siya ay binago na. Okay, bago na. Yung lumang siya, wala na yon. Yung lumang ako na chismoso, wala na yon. Yung lumang ako na walang kapase-pasensya, wala na yon. Yung lumang ako na mainitin ng ulo, wala na yon. Amen. Kasi ang sabi ng Bible, kung sino man daw yung na kay Kristo, meron talagang pagbabago na mangyayari. Amen po ba? Okay. Alam niyo po, nung bata tayo, excited tayo pag mag-New Year. Okay? Marahil po siguro, kasi lahat naman tayo, yun yung pakiramdam natin. We are at the same page. Okay? So, excited tayo pag mag-New Year kasi we are looking forward to making a fresh start. 'Di ba? Nagpaplano tayo ng fresh start pagpapalit ng taon. So we are all thinking about starting all over again. And nagsiset tayo ng goals, kung ano ang gagawin natin mas better doon sa nakalipas na taon. Okay. Pero hindi nyo ba napansin na parang kada palit ng taon, napansin mo ba na parang ganun din? Yung New Year's resolution mo nung 2020, 2021, 2022, and 2023, pareho din yung nasa listahan mo. Meaning, marami doon, hindi ka nag-succeed. Tama po ba? Nung 2020 mo pa pinlanong mag-diet, hanggang ngayon, hindi ka pa nakakapag-diet. Tama. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo sa kanya, tama ba? Ayan. Amen. Excuse me. So, napansin nyo, pare-pareho lang yung ginagawa natin. So perhaps, the reason of some of us, hindi na tayo na-excite ng New Year kasi parang napansin natin, pare-pareho lang. At nadidisappoint lang tayo taon-taon. Kada palit ng taon, nadidisappoint tayo, napufrustrate tayo of countless New Year's resolutions na hindi natin nagagawa. So, for no matter how excited we were or no matter how good our intentions were, mga kapatid, kahit gaano ka ka-determine, napansin mo, di ba, yung New Year's resolution mo pagdating ng kalagitnaan ng January. Minsan nga, Valentine's Day na. Nawala na yung excitement mo, di ba? Doon sa New Year's resolution mo. Kaya marami sa atin, hindi na tayo particular about, or yung excitement about New Year. Kasi na-discover natin, ako personally, na-discover ko na hindi pala New Year ang kailangan ko. Ang kailangan ko pala, rather, is a new person in me. Yan. Kailangan ko pala ng pagbabago. Amen. At yung pagbabago na yon ay pagbabagong spiritual. Kasi alam nyo po, pag spiritual ang resolution mo, most likely, may backup kasi ng Holy Spirit yan eh. Kaya most likely, magtatagumpay ka pag ang resolution mo ay spiritual resolution. Amen? Mamaya pag-uusapan natin yan. Okay. So dito, marami dito makaka-relate. Okay, sa experience na naranasan ni Apostle Paul na gusto ko pong i-share sa inyo ngayon. Now, kung titingnan mo si Apostle Paul, yung kanyang experience, well, gusto kong makita natin, I suggest na itong experience nito ni Paul ito ay experience na hindi nangyari o nangyayari sa kanya bago pa siya nakakilala sa Panginoon. So, malamang, mga kapatid, itong message na to is more on sa atin ng mga nakakilala sa Panginoon. Okay? Kasi itong experience na isi-share ni Paul, experience niya to, after na siya ay makakilala sa Panginoon. Hindi nung bago pa siya makakilala. Okay? Kasi, akala nung iba, itong passage na to in Book of Romans, itong sinishare niya na to, ay struggle niya o experience niya bago siya na-save. So, itong message na to is more on para sa atin na mga nakakilala na sa Panginoon.
Join me please mga kapatid in Book of Romans chapter 7, 18 and 19. Sabi po dito ng scripture, "For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing." In other words, napansin nyo ba mga kapatid, yung mga bagay na gustong-gusto mong gawin, hindi mo magawa. At yung ayaw mo namang dapat gawin, siyang nagagawa mo. Napansin nyo? Gustong-gusto mo mag-church, pero hindi ka makapag-church. Gustong-gusto mo mag-pray, pero hindi ka makapag-pray. Gustong-gusto mong mag-join ng cell group, hindi ka makapag-join. Anything na gusto mong gawin, especially para sa Panginoon, hindi mo magawa. So ito ngayon yung struggle ni Apostle Paul na gusto niyang i-share sa atin. Sabi sa Tagalog version, "Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman." Okay? "May kakayahan akong naisin ang mabuti." Di ba? Yun naman ang gusto natin eh. Nagpaplano tayong gumawa ng mabuti, nagpaplano tayong gawin ito mga to para sa advancement ng kingdom ng Panginoon, para sa ating edification. So gusto natin gawin ito. Ngunit hindi ko naman magawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Okay, so this talks about the sinful nature na nasa atin. Mapapansin mo, o nga no, bakit ganun? Bakit parang kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko magawa, yun namang hindi ko dapat ginagawa, yun ang nagagawa ko. Okay, so dinidescribe po ni Apostle Paul, okay, talking about the struggle ng kanyang present experience. Okay, ito po yung nararanasan niya at alam ko marami rin sa atin na nakakaranas nito. So, talking about dun sa passage na binasa natin, ito po again ay kanyang pre-conversion or present struggle. Hindi before na siya ay nakakilala. Okay. Well, talking about dito sa sinasabi ko, church, kasi alam naman natin, itong paggawa ng mali at ng kasalanan, hindi naman ito struggle ng wala kay Lord. Naalala mo ba nung araw nung wala pa tayo kay Lord, di ba? Yung mga bagay na siyempre na ayaw ng Lord, yun naman ang gustong-gusto nating ginagawa. Amen. Di ba? So, hindi ito struggle ng wala kay Lord. Struggle ito ng mga nasa Panginoon. Okay? Kasi yung mga wala naman sa Panginoon, well, caring naman nila gawin yun eh. Yung mga wala nga sa Panginoon, well, hindi naman din nagplanong gumawa ng mabuti yun, most likely. Okay, anong sabi ng Book of Proverbs, chapter 14, verse 12? "There is a way seems right to a man, but its end is the way of death." Di ba? Ganun naman talaga. Ang wala sa Panginoon, akala niya tama yung ginagawa niya. Pero hindi niya alam, at the end, destruction pala to. And in Book of Romans, chapter 8, verses 5 to 8, sabi po dito, "Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires." Pag ang tao ay nabubuhay o namumuhay sa Tagalog, sa kanyang laman, sa flesh, okay? Siyempre, ang concern nito is puro makamundong gawain. Okay? So, but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Diba? Pag ikaw naman, siyempre, ay merong Espiritu ng Diyos, ang mga bagay na gusto mong gawin, siyempre, yung mga maka-Espiritong gawain. Katulad ngayon, nandito kayo sa church. Pwede ba natin palakpakan yung mga sarili natin? Amen? Napagtagumpayan natin. Kasama po ito yung pagtatagumpay natin sa araw-araw, kasama po yun doon sa pag-uusapan natin. So, sabi ng verse 6, "The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace."
The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. So malalaman daw natin kung tayo ay kontrolado ng ating flesh, ng ating laman, kung ang laging gusto natin ginagawa, yung mga desires ng ating flesh. Ganon din naman, pag ang desire natin lagi ay sa spirit, o yung meron tayong ang nagko-control sa atin ay yung Spirit of God, siyempre ang gusto natin gawin, yung mga maka-espiritong gawain. Kaya nga ang tanong today, nasaan po ba kayo? Are you in flesh or are you in spirit? Amen? So sabi ni Apostle Paul, I know that in me that is in my flesh dwells no good thing. So yung nire-refer dito ni Apostle Paul is not physical body actually, but rather the sinful nature. Okay? Yung sinful nature, yung, paano ba natin tatagalogin ito? Na meron talagang, nandun pa yung natural ng kasalanan inside of us, kahit tinanggap na natin ng Panginoon. Nandun pa siya, nature na lang Amen, nature na lang, na di ba, nung wala ka pa sa Panginoon, kontrolado tayo ng kasalanan. Pag sinabi na kasalanan, gawin mo to, kontrolado ka niya. Yun ang ginagawa mo. So yung nature na yun, nandun pa. Pero siyempre, wala na yung kasalanan. Pinatawad na ng Panginoon yung kasalanan natin. Okay? Pero yung nature ng sin, nandun pa. Okay? So, instead, sabi ko nga, hindi naman nawala yung sinful nature sa tao. But instead, nilagyan tayo ng Diyos ng banal na spirito within us. Yung banal na spirito na yun ngayon yung nagbibigay sa atin ngayon ng kapangyarihan to say no. To sin. Di ba? So, di ba ngayon, napagtatagumpayan mo na, nakakapag-say no ka na sa sin. Pag sinabi ng sin sa'yo, gawin mo to. No. Pero nung wala ka pa kay Lord, nagagawa mo pa yun. At hindi mo siya makontrol. So, one of the purposes of Holy Spirit within us to empower us to bring our sinful nature under control. Samahan niyo po ako. Open niyo po in Book of Galatians, chapter 5, verse 16 to 17. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other. So nakita ninyo, ang gustong-gusto talaga ng laman is ayaw ng Spirito. Ang gusto naman ng Spirito, ayaw naman ng laman. Diba? Gustong-gusto mo mag-church, pero ayaw ng katawan. The Spirit is willing, but the flesh is weak. Kaninang umaga, gusto mong pumunta ng church, pinaglabanan mo talaga. Tama ba? Umamin po kayo. Kung kailan linggo, doon masarap patulog. Tama. Parang nasa BOCC ba ako? Di ba? Napansin nyo? Now, church, ini-illuminate ko lang po sa inyo. Gusto kong makita ninyo kung ano talagang kalagayan natin. Ano ba nangyayari sa atin? Di ba? Bakit ganun? Bakit gusto kong gumawa ng mabuti, pero ang nagagawa ko masama? So, sabi po dito, for these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do, but walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Kaya talaga kailangan mas malakas ang spirito kesa sa laman. Amen. Kung ano ang lagi mong pinapakain, siya ang mas malakas. Tama po ba? Di ba, naalala nyo dati meron tayong illustration. May isang illustration tayo na mga dog fights, di ba? Kung sino yung doon sa aso ang gusto mong manalo, pakainin mo kung yung isang aso. Laging siya pakakainin mo. Ang mangyayari, manghihina yung isa, malakas yung isa. So, paano mo palalakasin ang spirito? Ito pong ginagawa natin. Pakikinig ng salita ng Panginoon, pagpipray, pag-church, pagbabasa ng Bible, anything na nag-a-advance ng kingdom ng Lord, anything na may kinalaman sa Panginoon, yan ang nagpapalakas ng spirito natin. Tama? Pero syempre, ganun din, in the same way, ganun din po yung ating flesh. Kung yung flesh ang lagi natin ginagratify, yung flesh ang lagi natin pinapakain, mas lalakas si flesh. Diba? Lagi kang nasa buffet, lagi kang nasa eat all you can,
Di ba? Di ba lakas-lakas mo? Amen ba? So, yun po yun. So, kaya sabi ni Paul, there is a struggle. May struggle going on within me. Diba? The will to do is present. Gusto ko naman talagang magbago, pero hindi ko magawa. Diba? Gusto ko naman talagang gawin. Nandun yung tansya talaga yung will. Gusto ko, ilang taon ko nang pinlano talaga na mag-join ng cell group. Diba? Gusto ko naman talaga mag-pray. Gusto ko naman talaga magbasa ng Bible. Gusto ko nang pumayat. Amen. Pero hindi ko magawa. Gusto ko naman talaga mag-serve sa ministry, pero hindi ko magawa. Nandun naman yung will, pero struggle akong gawin ito. Okay? Kasi mas nangingibabaw yung kapangyarihan ng flesh within me, sabi ni Apostle Paul. Kaya minsan parang inaayawan na natin yung sarili natin. Okay? Kasi kung ano yung talagang gusto nating gawin, hindi nating magawa. Yung ayaw naman natin gawin, yun yung nagagawa natin. Okay? Kaya marami sa atin hindi na excited ng New Year. Kasi sabi nila, parang ganun din. Ilang taon na, yun na pare-pareho na ng resolution. Pero hindi ko na pala kailangan ng New Year para magbago. Ang kailangan ko is si Kristo. Amen? Now, pwede ba tingnan mo ulit yung katabi mo? Yan, tingnan mo katabi mo. Yan, sabi mo sa kanya, magbago na tayo. Amen. Sabi mo sa kanya, 2020 pa natin pinlano magbago. 2024 na, magbago na tayo. Amen. Kasi nga, di ba sabi ng Bible, dapat dying to self tayo? Dying to self. Sabi kanina doon sa binasa natin, di ba? Sabi doon sa binasa natin, is new creation ka na. Ibig sabihin yung dating ikaw, patay na yun. Do you agree? Patay na yun. Yung dating ikaw, patay na. Kaya, bago ka na eh. Kaya, pag-uusapan natin pa yung mga mamaya, pag-uusapan pa natin yung mga manifestation talaga na talagang si Kristo talaga ay nasa sa atin. Na talagang tayo talaga ay nabago. Okay. Pero bago tayo ma-depress, bago tayo ma-depress doon sa karanasan ni Apostle Paul na sinishare sa atin. Well, church, gusto kong i-share sa inyo na though merong struggle, meron naman talagang solusyon. The answer is found in Christ. Church, yung struggle mo ng 2023, wag na natin pag-usapan mga previous years, yung struggle mo ng 2023, baka naman nakalimutan mo na si Kristo ay sumasa iyo. Amen. Ulitin natin, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. If any man be in Christ. So ulitin ko po. So if any man is in Christ. So, anuman ang mga problema, ang solusyon ay makikita natin kay Kristo. Healing, success, victory, prosperity, restoration, lahat kasi na kay Christ eh. 'Di ba? Kaya siya talaga yung solusyon natin. Sabi dito, if any man be in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things are become new. Okay? So it talks about our spirit, pero siyempre may manifestation yan, church. Yung pagbabago inside, meron niyang makikita outside. So the secret to success for the new year, you must be in Christ. So ano ibig sabihin na you must be in Christ? The term in Christ was a favorite expression of Paul. Ginamit po ito at least 70 times sa writings ni Apostle Paul. So it refers to status. Okay, if any man be in Christ, so it refers to your status, yung kalagayan mo. It refers also to your position. So it's a good place to be. If any man be in Christ, you are in status of a new relationship. Therefore, positionally, you are blessed. Amen. So kung inakala mo hindi ka blessed, you are blessed.
In the first place, you are in Christ. Okay, so you are blessed with what? With many things. You are forgiven, you are healed, 'di ba? You are accepted. Kung inaakala mo wala nag-accept sa iyo, si Christ, accepted ka, 'di ba? Kung inaakala mo imposible na, pero sa Panginoon posible pa lahat. So it refers to status and position, and it's a good place to be. So everything we need is in Christ. Amen? So, naniniwala ako, church, na hindi mo kailangan ng New Year. Ang kailangan mo is a new person to make a fresh start. Kasi alam mo ba that we are renewed every day. Ibig sabihin, paggising mo sa umaga, nire-renew tayo ng Panginoon. Tayo ay we are refreshed. Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 4:16? So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ibig sabihin, mga kapatid, faithful ang Panginoon. Paggising mo sa araw-araw, bago ng bago at binabago ka ng Panginoon. So hindi mo kailangan maghintay ng New Year para magbago ka. Amen? Kaya marami sa atin hindi na excited ng New Year. Ako excited lang naman ako kasi magpapalitan taon. Pero hindi ako umaasa ng pagbabago dahil magpapalitan taon. Dahil alam ko, araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Amen? Kaya pagising mo araw-araw, parang New Year. Ayan, di ba? Pagising mo sa umaga, parang New Year. Kasi alam natin, nasa sa atin ang Panginoon. So if you really want to have life and have it more abundantly, church, don't wait until the New Year to start over again. Ang kailangan talaga natin si Jesus. Kailangan talaga natin, maniwala po kayo sa akin, ano man ang struggle mo, healing, kailangan mo, success, victory, sa mga problema mo, walang ibang solusyon talaga kundi ang Panginoong Hesukristo. It doesn't matter, ano man ang araw na dumating, basta nasa iyo ang Panginoon, nasa iyo ang solusyon. Amen? He will make you over again. He will fix whatever is broken. He will mend all of the broken promises and dreams. When you met Jesus Christ, you really won't need a new year because He will make you a new you. Amen? So again, mukhang hindi natin kailangan ng bagong taon. Ang kailangan natin ay new me, new person inside of us. Kaya, alam nyo, excited po ako na i-share sa inyo itong message na to kasi gusto ko rin i-share sa inyo na yung 2 Corinthians chapter 5:17, meron kasing manifestation yan from inside to outside. Okay. Alam nyo po, gustong-gusto natin ng mga new things. Diba? Sino ba namang ayaw ng new gadgets? Sino ba ayaw ng new iPhone? Sino ba ayaw ng bagong bahay? Sino ba ayaw ng bagong kotse? Sino ba ayaw ng bagong sapatos, bagong damit? Diba? New environment. Gusto natin bago lagi. Diba? So, tingnan naman natin. So, kung gustong-gusto natin ng mga bago, tingnan naman natin kung ano naman ang mga nangyayari, ano naman ang mga nagbago the moment na tayo ay niligtas ng Panginoon. Tingnan natin yung manifestation o change o new things in the life of a true believer. Okay, I'm talking about true believer. Okay, so along with the old passing away, the new has come. Wala na yung mga dead things. Na-replace na yan ng mga new things. Punong-puno ng buhay for the glory of God. Amen. At yung bagong ikaw, ang gustong-gusto na niyan is yung mga bagay na may kinalaman sa Espiritu, mga kinalaman sa Panginoon. So, iba na ang pananaw natin, iba na yung purposes natin, iba na yung feelings natin, iba na yung desires natin. Kaya talaga, sabi talaga ng Psalms 37 verse 4, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Diba? Pag idinilight mo talaga yung sarili mo, yung talaga yung kaligayahan mo, yung joy mo talaga, na alam mo na ang kailangan mo walang iba kundi ang Panginoon, then He will give you the desires of your heart.
Okay? So, iba na, 'di ba? Iba na ang pananaw ng isang mananampalataya, ng isang anak ng Diyos. Iba na ang understanding niya, 'di ba? Fresh and different. And we see the world in this life differently. Okay? So, tingnan natin, church, ano ba yung mga visible manifestation ng pagbabago sa isang mananampalataya o sa isang anak ng Diyos? Tingnan natin, magkaroon tayo ng self-examination. Okay, number 1, ang anak ng Diyos, 2 Corinthians 5:17, ang new creation, meron siyang new relationship. When we receive Jesus Christ, it is not our religion has been changed, it is our relationship. Ito yung lagi ninyong naririnig sa mga Christian churches, hindi relihiyon ang tatanggapin mo. Ang tatanggapin mo, relasyon na ino-offer ni Kristo. Amen? Kasi wala namang religion na makakapagligtas sa atin. Only the relationship with Christ. Anong sabi ng Book of John, chapter 1, verse 12? But as many as receive Him, to them gave He power to become the children of the living God. So ibig sabihin mga kapatid, nagsisimula ang relasyon sa Panginoon. Anong sabi ng John 1:12? But as many as receive Him. Ang relasyon sa Panginoon ay nagsisimula sa pagkilala, pagtanggap kay Jesucristo bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas. And then, sabi niya, bibigyan ka ng karapatan, kapangyarihan, maibilang sa kanyang pamilya bilang anak. Kaya tinatawag tayong anak ng Diyos. Okay? And then, once na nagkaroon tayo ng new relationship, nade-develop yung intimate relationship. Ayan. Di ba yung relationship naman natin, hindi naman yan decreasing. Di ba increasing yung relationship natin? Increasing yan eh. Sa Panginoon, ang tawag natin dyan is intimate relationship. So define intimate relationship in the simplest way. Intimate relationship, syempre is yung pagka mayroong intimate na relationship to the Lord or even to someone, di ba gusto mo siya laging kausap, gusto mo lagi siyang nakikita. Tama ba? Kasi nga may intimate kang relationship sa Kanya. Okay, di ba? Gusto mo na lagi siyang katabi, gusto mo lagi siyang kasama. Well, the same thing with the Lord. Kaya ako, ang na-develop sa akin is an intimate relationship with the Lord. Pag sinabi ko intimate ang relationship ko kay Lord, well, siya yung priority ko. Tama? Siya yung priority ko. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, in my, ilan taon na ba ako? In my 44 years of being a Christian, yan. At least di nyo alam yung edad ko. 44 years na po akong Christian, pero wala akong maalala, mga kapatid, wala akong maalala na ako ay lumiban sa church except siguro nagkasakit ako. Hello? Because of that intimate relationship. Kasi alam ko na if I seek God first, alam ko, yung promise niya, all these things shall be added unto you. Amen? Kaya hindi ko nga alam ang pakiramdam pagka wala sa church eh. Paano ba pakiramdam? Pakikwento nyo nga. Amen? Di ba? Pag wala ka sa church, anong pakiramdam? Kasi ako, because of that intimate relationship, hindi ako nagyayabang para sa sarili ko, pinagyayabang ko si Lord Kasi nga, yung relationship, pero mo iniligtas ako ng Lord, pero mo pinatawad ako ng Lord. And then, siyempre, anong in return, yung gratitude ko in return is, i-worship siya. Amen? Put God first and He will direct your path into success, ang sabi ng Bible. Kaya alam nyo ako, sabi ko nga, up to this point, di ko alam in the future, pero up to this point, anything na invitation, anything na lakad, pagkatatamaan ng schedule ko kay Lord, cancel. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw. Kumusta ang intimate relationship mo kay Lord? Hindi ko naman sinabing huwag kayong mamasyal ng linggo, pero ano ba't mag-church ka muna? Tama ba?
Ano ba naman, wala naman problema kung papasok ka sa trabaho mo o papunta ka sa school sa umaga. Ano ba, mag-pray ka muna? Mag-devotion ka muna. Mag-good morning ka naman kay Lord. Tama? Pag nakita mo yung kisame ninyo, ibig sabihin may buhay ka pa, magpasalamat ka muna. Yung iba kasi nakakalimutan. Nakakalimutan niya, kaya ngayon hindi na-develop yung intimate relationship sa Panginoon. Hindi, katulad po na sabi ko sa inyo, ako, talagang I'm trying my best. Magkaroon talaga ng ma-develop intimate relationship sa Panginoon. Hindi lang ito dahil sa, gusto ko lang sabihin, anong sabi ng 1 Corinthians chapter 4:20? For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Because there is power working within me, yung Holy Spirit nga, di ba? Talagang, Lord, empower me na talagang mas malakas talaga si Spirit kaysa kay flesh. Kasi sabi nga, the kingdom of God is not a matter of talk. Hindi lang sa bibig ang relationship. Dapat nasa puso, hindi nasa nguso. Tama ba? Yung sa bibig lang, di ba? Sa bibig lang yung, sa bibig lang yung pagkakristyano. Pero wala naman pala sa puso. So, yun po yung mga manifestation na talagang ikaw ay new creation na you're striving hard. Hindi ko sinasabi na pupunta ka sa impyerno pag hindi ka nag-church. Hindi po yun. Ang sinasabi ko lang is, you're striving hard na yung gratitude mo ng intimate relationship sa Panginoon. Okay? So that's number 1. Number 2, ano yung dapat ngayong 2024 na focus natin? Mag-focus po tayo sa family. Balikan po natin yung pamilya natin. Yung mahal ng Lord, dapat mahal din natin. At yung ayaw ng Lord, ayaw din natin. Amen? Kailangan ko po elaborate. Ang gusto ng Lord, gusto rin natin. Ang mahal niya, mahal din natin. We love God, we love people. Yung ayaw ng Lord, ayaw din natin. Okay? So dapat po itong 2024, ang focus natin is relationship hindi lang sa Panginoon, but also restoration of family and with other people. Restoration with, dapat magkaroon tayo ng genuine relationship. Tama po ba? Pakisabi nga ulit sa katabi mo, gustong-gusto ko to genuine relationship. Walang plastikan. Diba? Dapat tunay ang relasyon. Tunay. Anak tayo ng Diyos Kung ang mga anak ng Diyos ay nagpaplastikan, paano na hindi naniniwala kay Lord? Dapat tunay ang relasyon. Pag, alam mo, sa totoo lang, pag ikaw kinorek, mahal ka. Tama? Pag hindi ka kinorek yan, hindi ka mahal, walang pakialam sa iyo yan. Anong sabi ng Bible? Ano yung passage na sabi ng Bible na open rebuke is better than hidden love? Concern ako sa iyo. Kaya naman sinasabi ko kung ano yung nakikita kong mali. Hindi dahil sa santo ako. Hindi ko sinasabi dahil anghel ako. Hindi. Sinasabi ko lang sa iyo kasi nakikita ko mali. Kaya ako ginagawa yan kasi mahal kita. Ayaw ko mapahamak ka. So, dapat ganun din tayo. Ngayon, 2024, maging genuine yung relationship natin. Dapat ready rin tayong mag-receive ng correction, ng rebuke. Amen ba? Kasi para sa atin yun, hindi naman para sa tao na ano. At saka yung forgiveness, di ba? Genuine relationship, yung forgiveness, sabi ko sa inyo, pag ikaw nagpatawad, advantage mo yun, hindi yun advantage ng pinatawad mo. Kaya ka nagpatawad, para ma-release ka dun sa pain, ma-release ka sa bitterness, para naman maging masaya na yung buhay mo. Amen? Kasi you deserve to be happy. Sa totoo lang, next week, kung nandito pa rin po kayo, yun yung message natin. Kasi you deserve to be happy. Ang tagal-tagal na yan, di ba? Patawarin mo na lang. At yung pagpapatawad mo, hindi naman dun para sa tao. Pagpapatawad mo para sa sarili mo. Amen? So dapat, Church, 2024, focus tayo sa family ulit Balikan ulit natin yung pamilya natin. Anong sabi ng Malakay chapter 4, 5, and 6? Ito po, prophecy ito. In the Old Testament, sabi dito, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. So talagang dadating talagang time, bago bumalik din ng Panginoon, talaga dapat ma-restore natin yung family natin.
Kasi sabi talaga ng propesiya, babalik talaga ang puso ng mga magulang sa kanyang anak. Ganon din ang mga anak ay gagalang na ang kanilang mga magulang. Pag tinatawag ang anak, hindi na sila wait. Di ba? Pag tinawag mo yung mga anak ngayon, nung panahon namin, pag wait ka, batok ka. Yung mga anak ngayon, talaga pag tinawag mo, wait. Naalala na si nanay, si tatay, talagang putol na yung ugat sa katatawag, wait pa din. Pero sabi ng Bible, ang mga anak, babait. Ayan, sabi sa anak ko, mga anak, babait. Ayan. Siyempre, ganun din yung mga magulang sa anak. Di ba? Amen. Mga anak, sa totoo lang, mahalin ninyo ang mga magulang nyo. And this is the best time to love them dahil baka mamaya mawalan ka na ng opportunity. Amen. Ganun din po mga parents. Mga parents, mahalin din po ninyo yung mga anak ninyo. This is the best time to express your love. Kasi hindi mo alam, baka tapos na, wala ka ng opportunity to love them. So, balikan ko po, hindi naman talaga, mangyayari talaga itong propesya na to talaga, na talagang mare-restore ulit ang family. Amen? Okay, so first, new relationship, new focus. Balikan po natin ang family natin, Huwag natin kalimutan. And then, syempre, focus tayo on prayer. Ang sabi ng Philippians chapter 4, verse 6-8. So, ito pong sinasabi ko, itong 2024, hindi lang ito manifestation natin, pero mga focus ulit natin ito. Kasi ito may mga spiritual to na backup ng Holy Spirit. Kaya most likely, magsasucceed tayo. Okay, focus tayo ng prayer. Philippians 4, 6-8. Do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Alam niyo po, prayer changes things. A prayerless Christian is a powerless Christian. Prayer changes things. Prayer can bless you, can bless your family, at saka syempre yung nagpe-pray. Okay, it also invites peace in your life and helps you learn more about God's plan for you. Kaya po, focus tayo sa prayer talaga. Hindi lamang natin pinag-pray yung sarili natin, pag-pray natin ang church, pag-pray natin ang buong mundo, ipag-pray natin, di ba, yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon, hindi natin alam talaga, di ba? So, pag-pray natin, hindi lang sarili natin. Pag-pray natin, yung mga tao nasa paligid din natin. You pray for your church, you pray for your pastor, you pray for your spouse, your children. Pray. Okay? So, focus natin family and prayer ng 2024 because of that new relationship, yun yung mga manifestation, and another manifestation, new actions. Napansin mo, because of that intimate relationship sa Panginoon, because of that new relationship, nagbago rin yung galaw mo. Taas ang kamay yung nagsasabi na Amen. Tama, di ba? Nagbago pati yung galaw mo. Anong sabi ng 1 Corinthians 10:31? Whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Kasi maliwanag sa'yo na dapat ang ginagawa mo yung magbibigay ng glory sa Lord. Di ba? Sabi ng Bible dapat be mindful na dapat ito bang gagawin ko na to ay magbibigay ng glory kay Lord? Di ba? Whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Ito ba ay mag-glorify sa Panginoon? Kasi being a Christian, mga kapatid, I believe we must have a good testimony, not only with the way we talk, but through our actions. Ang tanong, kumusta po ba ang ating galaw? Kumusta ba yung galawan natin? Alam niyo po, kasi alam mo kung bakit? Bilang anak ng Diyos, well, sabihin natin, kayo po ay mga taga-BOCC. Alam niyo po ba, if you are from church, you represent God outside. Nire-represent po ninyo ang church, nakikita ng mga taong nasa labas kung papaano kayo hinubog at hinuhubog ng church. Gets nyo? Kasi representation kayo ng Panginoon Anong sabi ng Romans 2:24? As it is written, God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Pag merong mga taong hindi mananampalataya sa labas, tapos nakita nila, ginagawa mo rin yung ginagawa nila, sino na nabablaspheme?
Sino ngayon ang nagja-judge? Sino ang nako-condemn? Hindi naman ikaw eh. Ang nako-condemn niyan, unang-una si Lord. Di ba? Sabihin niyan, kala ko ba Christian yan? Next, akala ko ba nag-church sa BOCC yan? Yan ba tinuturo ni pastor? Di ba? Nadamay pa ako. Naman akong kinalaman doon sa ginagawa nyo. Pero lagi kong damay. Di ba? Are you getting the point? Pag lumabas ka dito sa church na to, kapatid, you represent us as the body of Christ. Kaya ngayon, siyempre, magiging ang mabablaspheme niya, si Lord. Hindi naman ikaw, hindi rin naman ako. Si Lord unang-una. So dapat, new actions tayo. New actions. Siyempre, kasama dito sa actions na to, in connection with dun sa family, tsaka sa may actions, gusto ko lang idagdag ito. Alam nyo, napakaganda po ng technology. Papunta na nga tayo ng artificial intelligence eh. Tama. Pero sa new actions, gusto nyo ma-develop yung relationship ninyo with the family, church. Alam mo, sana matutunan po natin lahat, no? Lahat na alam mo yung cellphone na yan, nakakasira ng relasyon yan eh. Nakakasira ng relationship. Alam mo ba na pag magkasama, kunyari tayo, at cellphone ka ng cellphone, ibig sabihin yan, hindi ka interesado sa akin. At wala akong kwenta sa'yo. Kaya, pagka mayroon kang kasama, lagay mo lang sa bag mo yung cellphone unless it's a matter of life and death. Diba kasi, meron ba kayong taong kasama na kasama mo siya pero maya nakatingin sa cellphone? Alam mo kung anong indikasyon nun? Hindi siya interesado sa'yo. Kung ako sa'yo, kunin mo yung cellphone, wag mo yung bato, benta mo. Dahil totoo ba yun? Totoo nangyayari. Kaya ako gusto ko yung mga restaurant na na may discount pagka ang cellphone ng pamilya kakain, nakalagay lahat doon sa basket. De, totoo po yun. Yung nagpe-fellowship kayo, nagsi-cell group kayo, tapos yung isa dyan, cellphone ng cellphone. Hindi siya interesado, pauwiin nyo na lang. No, hindi totoo po yun, di ba? Ba't ka nandirito? Pala magsi-cellphone ka lang naman pala. Yan. Minsan magkasama pa kayo sa sasakyan yan. Nakalis kayo ng bahay, nakarating sa pupuntahan, hindi kayo nag-usap kasi nasa cellphone. Yan bato-bato sa langit, pag tinamaan, ikaw na yon. Bakit ko sinabi? Simple, hindi natin napapansin yun. Pero that breaks relationship. Yun pala, iba na ang ka-text. Di ba? Iba na pala ang Amen. So, yun lang po, paalala lang. And then, lastly, siyempre, anong manifestation? New witness na tayo. Ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8, be witness unto the uttermost part of the earth. Okay. Tingnan nyo po ang nangyayari sa paligid natin ngayon. If you read the Bible, in book of Matthew chapter 24, then nandun lahat ng mga signs of the second coming. Well, hindi ko po sinasabing magse-second coming na. Okay. Pero hindi ko alam, si Lord lang nakakaalam nun. Pero kung titingnan mo ang nakasulat sa Bible and then all the signs, sabi ko parang malapit na, nandyan na yung earthquakes, nandyan na yung famine, di ba, yung mga taggutom. Alam niyo ba na 2024, ang daming mga news naglalabasan, there will be rumors of wars. Wars between Korea, South and North. Nandyan ang Russia, nandyan ako ano ng mga ang China ng makulit, 'di ba? Na nambobomba ng tubig. Pero church, that will create syempre ng tense, 'di ba? So hindi lang 'yon. Ano pa ang nakikita natin sa paligid natin? Love will grow cold, 'di ba? So nandiyan na po lahat ng mga signs. Okay. So, sabi ko nga, wala naman ako actually pakialam kung anong mga nangyayaring signs eh. Ang pakialam ko, dapat na kay Kristo ako. Yun ang importante, na kay Christ ka. I don't care kung kailan ang second coming. Basta I care, dapat tinanggap ko si Kristo sa buhay ko. Amen. Church, kung ito na yung mga signs, sabi natin, kailangan ikaw ay new witness, hindi ba kayo nababahala sa salvation ng family nyo? Di ba kayo nababahala o bahala na sila? Possible ba na nasa church ang isang tao, nasa cell group, pero walang relationship kay Lord? Possible? Possible yun. Possible yun. Alam nyo ba na ang impyerno ay lugar ng mga taong walang relasyon sa Panginoon?
Amen? Yeah, hell is a place para sa mga taong walang relationship kay Lord. Di ba? Wala nga silang relasyon sa Panginoon eh. Though hindi naman gusto ng Lord yun. Gusto ng Lord, lahat tayo makakilala. Pero kung talagang yun ang gusto ng tao, anong magagawa mo? Di ba meron nga joke na sabi, hindi, ayoko yung Kristo na pinapakilala nyo. Ayokong tanggapin yan. Ang sabi ng Lord, hindi, mapapahama ka sa impyerno. Kailangan mo si Kristo para sa kaligtasan mo. Hindi, ayoko. Nakarinig nyo na yung kwento na yon? Ayoko yung Kristo na yan. Sabi ng Lord, hindi anak, alam mo ba yung sinasabi mo? Naintindihan mo ba yun? Basta, ayoko. Gusto ko sa impyerno. Sabi ng Lord, ganun ba? O sige, ipahahatid kita sa mga anghel para hindi ka mapahamak. Get nyo? Church, possible na nasa church ang isang tao, possible na wala siyang relationship kay Lord. You need to examine yourself whether you are in faith. Amen? Matthew 7:21-23, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy? Lord, di ba nag-prophesy din naman kami sa pangalan mo? Di ba, Lord, nagpagaling din naman kami? Nag-cast out din naman kami ng demon sa pangalan mo? In verse 23, and then I will declare to them, hindi kita nakikilala. Depart from me, you workers of lawlessness. So it's possible. Pero dahil ikaw ay merong relationship sa Panginoon, anong sabi ng Bible kanina sa Matthew 7, hindi kita nakikilala. Pero kay Lord, church, dahil may relationship ka na, hindi ka na huyu. Ikaw ay new you. Amen? Kasi doon sa Matthew 7:23-24, huyu yun eh. Pero dahil meron kang Kristo, ikaw ay new you. Amen? Kaya bilang new witness, meron kasi tayo church, meron tayong mission. Hindi lang si pastor, hindi lang yung mga workers ng church. Ikaw bilang anak ng Diyos, meron kang mission. Ang unang-una mong mission, pamilya mo. Amen? You need to be witness to them. Kailangan mo silang i-point kay Jesus Christ. At hindi po siya optional. It's a mandatory. Kasi meron pong dalawang bagay. Dalawang bagay lang po ito. Kung hindi ka witness ni Christ, kanino kang witness? Dalawa lang naman, di ba? Kung hindi ka magwi-witness kay Christ, kanino ka magwi-witness? Alam mo, nung kabataan namin, marami kaming nadala. Wala pa kami, hindi pa intimate yung relationship kay Lord. Marami kaming naakit din sa mga sa mga kung ano, mga bisyo, marami rin kami naakit sa mga, kasi witness kami ni Satan noon. Pero because of that transformation, naging witness na kami ni Lord. Marami na rin kaming nadala sa Panginoon. Pati yung mga nadala namin kay Satan noon, nahatak din namin. Amen? Kasi nga, witness tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Joshua chapter 24, verse 15, but if serving the Lord, or being witness to the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Church, di ba kayo nababahala sa salvation ng inyong family? Di ba? Dapat magkakasama tayo doon sa kaharian ng Panginoon pag dumating ang panahon. Pag uwi mo ng bahay, share mo si Jesus. Itong 2024, dapat ang prayer mo, Lord, buong pamilya ko, masasama ko na sa church. So I think, church, ang best New Year's resolution natin, walang iba kundi talaga pagbabago. If I change, everything changes. Believe me, church. Pag ikaw nagbago at kung kayo man ay mag-asawa na nandito, huwag kayong mag-antayan kung sino unang magbabago. Hindi po matatapos yun. Babalik ng Panginoon, baka wala pang nagbabago sa inyo. Dapat magbago kayo pareho. Huwag kayong mag-antayan kung sino magbabago. Ganun po ang nangyayari. Di ba? Pag nagbago siya, magbabago ako. Oh, amen. Pero sana, church, wag natin hintayin yung asawa mo na magbago, bago ka magbago. Subukan mo, magbago ka. Magbabago yan. Amen?
Eh, nangyari, nagbago ka lang ng brand. Amen. Ulitin ko, church, huwag mong antayin magbago ang asawa mo bago ka magbago. Sabay kayo magbago. At sabay kayong lumago sa Panginoon. Amen. Kaya, church, hindi natin kailangan ng New Year. I believe. Ako, tingin ko, ang kailangan natin talaga is pagbabago. At yung pagbabago na yon, sabi, meron ako nakausap, pastor, gustong-gusto ko talaga magbago, pero hindi ko talaga magawa. Gusto ko talagang tanggalin yung mga bisyo ko, pero hindi ko matanggal. Well, sabi ko, alam mo, kapatid, mahirap talaga gawin yan at mahirap tanggalin yan kung gagawin mo yan sa sarili mo. Pero alam ko, mapagtatagumpayan mo yan, magagawa mo yan, matatanggal mo yan, pagkasama mo si Kristo. Amen? Kasi, church, kung sa sarili lang natin, hindi natin magagawa. Maniwala po kayo sa akin. Struggle talaga yan. Kaya, lagi mong aalalahanin itong 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ. Taas nga ang kamay dito na kay Kristo na. He is or she is a new creation. Yung dating ikaw, patay na yun. Amen ba? Ulitin ko, naniniwala ka ba na yung dating ikaw, mainitin ang ulo, chismosa, walang kasapasi-pasensya, yung dating ikaw na yun dahil na kay Kristo ka na, patay na yun? Mahina. Hello? Naniniwala ka, patay na yun? Amen. Kung hindi nag-amen yung katabi mo, sabi mo sa kanya, mamatay ka na sana. Mamatay ka na doon sa dati mong pagkatao dahil binago ka na ng Panginoon. Amen ba yun? Amen, church? Wala na yun, bago na yun. Kaya pagka yung sinful nature na mainitin ang ulo, isipin mo, bago na pala ako. Yung walang kapase-pasensya, bago na pala ako. Yung dati hindi mapagmahal, mapaglabing ka na ngayon. Yung dati hindi caring, caring ka na ngayon. Because you are a new creation in Christ. Amen? Amen po ba yun? I want to pray for you. Tayo po tayo lahat. I want to pray for you. Please close your eyes. Alam ko marami tayong struggles ng 2023. Pero alam mo ba, there is power working within us. Nagwo-work ang Holy Spirit right now in your heart. Alam mo ba at this very moment, I can feel it, na ang Holy Spirit ngayon, sabi sa'yo, ito yung mga bagay na kailangan mong baguhin. Kasi kailangan mawala yung obstacle na yan para tuloy-tuloy ang pagpapala mo. Amen? So, in your heart, alam mo kung anong dapat baguhin. Ang kailangan mong prayer ngayon is empower ka ng Lord, mabago yan. Kasi itong 2024, gusto niya i-bless ka. In all areas of your life, gusto niyang i-heal ka. Gusto niya increase yung finances mo. Gusto niya i-restore yung family mo. Gusto niya magkaroon ka ng peace of mind. Gusto ng Lord, ma-enjoy mo yung life na binigay niya sa'yo. In 2024, hindi sinabi ng Lord na wala kang pagdadaan ng problema. Pero ang sabi ng Lord, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Kasama mo ako sa lahat ng battles mo. Amen? So church, I want to pray for you. Father in heaven, salamat po sa message mo sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po dahil alam namin in every struggle sa buhay namin, nandyan ka, kasama ka namin. At hindi namin to magagawa, Panginoon, kung wala ka. Ngunit, we can do all things through Christ who gives us strength. Maraming salamat po dahil haharapin namin ang bagong taon, Panginoon. Lord God, nandyan yung kapangyarihan mo, nandyan yung empowerment mo sa amin. Ano man, Panginoon, ang obstacles, ano man problema ang dadaanan namin ng 2024, ngayon pa lang dinedeclare namin by faith, Panginoon, na overcomers kami, Panginoon. Victorious kami, Panginoon. Dahil promise mo sa amin, Panginoon, that your power is working within us. At kung nasan yung power mo, Panginoon, nandun yung kapayapaan, nandun ang katagumpayan. Maraming salamat po. Lord, nagpe-pray po ako, nag-speak po ako to each and everyone na nandito. Lord God,
ng victory, ng success, ng favor, ng blessing, ng healing, ng peace, ng joy, Panginoon, this 2024. Panginoon, salamat po dahil Lord, dun sa cross, napagtagumpayan mo na yung Panginoon. Kaya nga sabi mo, Panginoon, Lord, tagumpay ka, ganun din kami, Panginoon, sa buhay na to. Father in heaven, once again, as we are a new creation, we worship you in spirit and in truth. Lord, you are the way maker, the miracle worker sa life namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa araw na to. Hindi kami nagkamali ng desisyon, Panginoon, na unahin ka sa araw na to. Dinedeclare namin by faith, paglabas namin ng pintuan ng church na to, Lord, we are a better Christians. Lord, because of that new relationship, Lord God, Lord, empower mo kami to that new focus. We pray, Panginoon, na Lord, the restoration ng family, Panginoon. Lord, yung genuine relationship, Panginoon, yung hearts ng father to their children, the hearts of the children to their father, to their parents, Panginoon, Lord, manunumbalik po ito, Panginoon ko Diyos. And Father in heaven, Lord, yung gusto namin gawin, Lord, yun ang magawa namin, yung mga bagay na may kinalaman, Panginoon, sa kalooban mo sa amin, yung will mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, as we focus more on prayer this 2024. Lord, once again, empower us. Empower mo po kami. Ganon din po, Panginoon, yung aming testimony. Lord, empower us with these new actions. Lord God, dalhin mo kami sa mga tamang grupo, sa tamang tao, Panginoon, sa tamang connection, Panginoon, con Diyos. Lord God, na ikaw, Panginoon, ang gino-glorify. Hallelujah. At Lord, gawin mo kaming witness, Panginoon, unang-una sa aming pamilya, to our loved ones, sa mga people na nasa paligid namin. Tulungan mo kami ma-point sila sa iyo, Panginoong Jesucristo. At salamat, Panginoon, dahil alam namin, lahat yan ay dahil sa pagkakaligtas mo sa amin, that we are a new creation.